Magandang hapon po sa inyo lahat. Makikita po natin sa ating ebanghelyo ang isang desperadong paghiling ng isang nanay. Wala na siyang ibang malapitan, kahit kaaway na niya, nilapitan na niya para humingi ng tulong. Kaya, ganun na siya kakulit. Kahit yung mga alagad, sinasabi, sige na nga, Panginoon, pagbigyan mo na para umalis na. Parang ilang beses na rin tayong ganun, ano? Sige, bigyan mo na para umalis na. Huwag na tayong abalahin. Pero anong ginawa ni Jesus? Hindi siya yung hindi nagpaabala, pero nakipagtalastasan muna siya dun sa babae. Sinabi niya, ako ay para sa anak ng Israel na naliligaw. At sinabi sa kanya ng babae, kahit ang mga hindi dapat binibigay sa tuta ang para sa mga anak ng Israel. Parang napakasakit, no? Ikaw ay tinratong tuta. Pero, ang sagot ng babae, niyang mga tuta nagsisikain ng mumu na nalalaglag mula sa mga anak. A very beautiful response. A very humble response. A very real response. Sinasabi niya na, kami umaasa kahit yung mga mumulang. She had no right to ask. And yet she asked. Kasi kaaway siya ng Panginoon. And when she asked, sinabi niya, kahit mumu okay na rin. Kaya nga ba gano'n na lang siya pinagbigyan ng Panginoon? Kahit mumu. Kapag mumu na ang pinag-uusapan, hindi na po natin, we do not ask anymore na ito yung choice cuts. Ito yung piling parte ng manok. Ito yung leeg ng manok. Kung ano na lang, okay na sa akin yun. At ganun yung mentalidad ng babae. Okay na sa akin yan, Lord, kahit ano na. Kahit yung kuko ng manok, ibigay mo sa akin, okay na sa akin yan. She was desperate. But in her desperation, even the little things satisfied her. At yun sa akin parang napakaganda. Parang hindi na siya naging mapili. Kahit mumu, sige Lord, tatanggapin ko. Kasi alam ko, galing yan sa iyo. Siguro ang isa sa mga tanong natin ngayon, tayo ba ay humingi na ng mumu galing sa Panginoon? O sa ating paghingi, sinasabi pa natin kay Lord, Lord, gusto ko yung hita Gusto ko yung bintik. Parang it is not a sign of humility, but a sign of pride. A sign of entitlement. Na tinatanong natin sarili ngayon, do we have the right to ask? Do we have the right to ask? Ang ginawa po dito ng babae, she did not have the right to ask, but she asked. She did not have the right
to receive anything from the Lord kasi sila'y magkaaway, and yet anything from the Lord would make her happy. Kaya magandang tingnan po natin sa ating isip, ano nga ba yung paghingi natin sa Panginoon? Are we asking from the vantage point of entitled sons and daughters? Na dapat ibigay sa atin to ni Lord? O tayo ba'y nagmamakaawa sa Panginoon? Dahil wala naman talaga tayong karapatan. Dahil tayo'y makasalanan, tayo ay sumuway sa Panginoon, at makailang ulit natin tong ginawa. Pero nandyan na Panginoon, handa tayong ibalik dahil kay Jesus. Handa niya tayong patawarin dahil kay Jesus. Handa niya tayong tanggapin dahil kay Jesus. Let us be grateful to the Lord for having been given the chance to be restored, to ask even if we do not have the right to ask, to receive even if we don't have the right to receive.